unity of the knowledge of the Son of God. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Unity in the knowledge doon sa Son of God, in Jesus. Ibig sabihin ay nagkakaisa po tayo sa Ebanghelyo. Ano ibig sabihin niya? Nagkakaisa tayo kay Jesus, na si Jesus yung tinatawag na atoning sacrifice of God. Siya yung inihandog, siya yung katubusan ng ating kasalanan. Siya yung natatanging hain ng Diyos o hain na tatanggapin ng Diyos na magpapawala ng kasalanan natin. Siya lang ang daan ng kaligtasan, wala ng iba. Kaya ang dapat ng knowledge of the Son of God. Dapat ganyan ang knowledge, dapat knowledgeable tayo when it comes kay Jesus Christ at sa kanyang mga gawa. So, nung sa Bible School ang tawag yun yung knowledge doon sa tinatawag na the life and works of Christ. Kaya nga po mayroong nakapupot na subject na life and works of Christ. Ibanghelyo po yan. Ang Ebanghelyo ay patungkol kay Kristo at sa kanyang ginawa. Okay po. Dapat daw ay united tayo, ay nagkakaisa. Unity of the knowledge of the Son of God. United po tayo dyan. Hindi po pwede na pagkaintindi ng isa, si Yeso Kristo, tumubos ng kasalanan, yun namang isa si Kristo ay may bahagi lang at meron mas angat pa sa kanya at may ganyan-ganyan pa. Hindi po pwedeng mali ang pagkakaunawa natin dyan. Dapat po sakto po yan. Otherwise, ang mangyari po niyan ay mamali po ang ating po doctrine. Dapat po, nagkakaisa po tayo dyan. Pangatlo po na result. Sabi ito sa verse 13, unity to faith, unity in the knowledge of the Son of God, unto the perfect man. Napakita po kanina yan. Tapos unto the measure of, stature of the fullness of Christ. So sa verse 14 po, makikita po natin yung pangatlo. Pangatlo pong result. Hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral. Sabi doon, para daw sa sakyang dagat na sinisiklat-siklat ng araw, tinatangay ng hangin, hindi na tayo manilinlang ng mga tao ang hangat ay hindi tayo sa kamalian. So, ibig sabihin, ang result ay hindi tayo maapektuhan ng mali katuruan. Pag alam mo ang tama, pag narinig mo ang mali, ibang-iba. Amen po. Marunong mo nang makilala kung ano ang mali pag alam mo na kung ano ang tama. Pag naiba yan doon sa tama, mali yan. Di ba? Parang pagkagawa ng bahay yan. Pag sinabing ang bubong, dito yan inilalagay. Gawin mo yan. Pwede magta-tiles yun. Ita-tiles. Pati hayaan lagay ng tiles. Pagkatapos dito ka magkikisabi sa baba. Di ba? Tayo. Pag umi-engineer na ganyan, ibigyan natin ng piso. Paano ko lang kausap mo? Di ba? Kaya na sinasabi mo, bumili ka ng kausap. Pag alam mo na tama, madali mo na makikita ang mali. Huwag niyo mo na agad hanapin kung ano ang mali para makita ang tama. Yung tama ang hinahanap para makita ang mali. Eh pag hindi mo alam ang tama at mali, hindi mo alam kung anong hinahanap mo. Di ba? So yan, meron tayong firm na and strong doctrinal stand. Yan po ang ibig sabihin po ng result na yun. Third result, tayo ay firm and strong. Tapos doon sa tinatawag natin on the doctrinal stand. Dapat po gano'n yun. Yan po yung pangatlong result.
Sa verse 15, makikita natin yung pang-apat na result. Sabi doon sa verse 15, manapay sa atin sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulos. Talagang ang goal talaga ay kaganapan kay Kristo, mga kapatid. So sa verse 15, makikita po natin yung expecting result. Ano yun? Speaking the truth. Ano yun? Nagsasalita raw tayo ng katotohanan. Kasi pag hindi po natin naiintindihan yan, siyempre, magsasalita tayo ng misay tama, misay mali, kasi hindi nga natin alam eh. No. Nagsasalita tayo ng alam natin kung anong sinasalita natin. Alam natin kung anong sinasabi natin. Di ba? So, pag tayo ay mayroong knowledge na tama, mamubuhay tayong tama, nagsasalita tayo ng tama. Kasi pag mali ko yung ating nasagap, mamubuhay tayo sa mali, magsasalita tayo ng mali. Isang araw, sa Facebook ko, tinitingnan ko yung dalawang tumatalakay po ng last days na tinatawag natin rapture at saka yung second coming of the Lord Jesus Christ. Pag tingnan mo, ang galing mag-present pareho. Oh. Pero, pagkasabi ng isa, binali agad ng isa. At tanong sino sa kanila ang tama. Tingnan mo sa Bible kung paano talaga mangyayari. Sabi ng isa, kasi nung isa ay mauuna yung rapture bago yung second coming ni Christ. Sabi nung isa, hindi. Ang rapture ay mangyayari pagka doon sa katindihan ng tribulation. So, ibig sabihin, sa kanyang stand, ang lahat ng Kristiyano ay panaranasin ng napakatinding hirap pagkatapos ng rapture. Pero ba sinabi ng salita ng Diyos? Tinubos ka ng dugo ng kordero para kang mamaligtas pagkatapos sinampulan sa iyo sabi sa lupa. Hindi ganun ba? Diba? Eh pag hindi ka marunong mag-analyze, ang sakit sa ulo nun. Pag hindi mo alam yung sinasabi sa salita niya, ang sakit sa ulo nun. Kaya mga kapatid, ang result ay nagsasalita ka ng tama kasi may nakuha kang tama. Binigay ng Lord, mga gifted man, ituturo yung mga yan, kaya mamuhay tayo ng tama. Tayo ilalago talaga kay Kristo. Ang panghuli pong result ay ito sa verse 15 pa rin, nasabi roon na sa pagkita na pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. So, ibig sabihin, we are speaking the truth now. Ganun po yun. Yung ating pong pagsasalita ay may halong pag-ibig. Kasi pag walang halong pag-ibig kahit tama sinasabi mo, makakasakit ka. Tandaan po natin yan. Makakasakit ka, masasaktan ka. Parehas so yun. Yung tao kung nakakarinig ng truth, walang love, masasaktan yan. Yung tao kung sasalita ng truth, walang love, makakasakit yan. Makasakit at masaktan pareho. Pareho na masakit, tama? Pareho mali. Ang masaktan ka at makasakit ka, ay pareho mali yun. Pero kung talagang alam na Lord na nasaktan ka para matuto ka, good thing, wala problema doon. Pero yung masaktan ka, makasakit ka in a negative sense, para namang hindi yan tama yun. Hindi para, talagang hindi tama yun. Amen. Nagsasalita ka ng katotohanan in love. Sabi mo isa, nagsasalita ako dahil ako in love. Hindi mo yun. You're speaking with love. You're speaking the truth motivated by love. Amen. Hindi mo pwedeng hiwala yan. Ganun mo ang salita ng Diyos. Ganun mo ang Diyos. Ganun yung karakteristik ng Diyos. Hindi pwedeng walang love. Amen. He's a loving God. He's a God of love. Amen. Ready for Panginoon. We're speaking and we're speaking the truth. Love. Ready for Panginoon. So yung 15, ang pinaka-isa pa doon po na pinakahuli na result, no?
sabi doon, sabi ng 15, manabay sa pamagitan ng pagkakita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. So, kaganapan, magiging ganap. Ano yan? Perfect. Doon umiikot yun eh. Yung kasabihan doon na talagang ginawa niya, ibinigay niya. Ang mga taong gifted na to, para ang iglesia o mananampalataya ay maging perfect in Christ. Amen po ba? Ano ngayong umaga? Ano ba perfect? Hati na naman ang ano. Kaya ito, bibigyan natin ang katawiran natin siya. Hindi naman talaga tayo perfect sa sarili natin. Kakayanan. But when it comes to the gospel of the Lord Jesus Christ, okay, by the power of the finished work of the Lord Jesus Christ, we are now perfect. Amen po ba? Kung hindi pa tayo perfect, kami po'y ganito pa. May mga tanong, yes! Papunta yan sa perfection kasi bakit? Jesus Christ is the head of the church. Is perfect God. Amen po. So, ang ganda pala ng disenyo natin sa church. Ang ganda pala ng kalalagay ng church. Yan po kailangan na nating maunawaan, malakaran, maisa pamuhay na ganon pala tayo dinisenyo ng Diyos. Ganon pala dinikha, ganon pala pinlaman ng Diyos kung anong kalalagay ng kanyang church. Amen po ba? Sa Diyos po kapuli. Pakalaman po natin ang Panginoon. Gracias. Bago po tayo dumako sa pamimigay, tayo po ay makakatungkay o makakasaksi ng special number from Children's Ministry. Ayan, kung maaari po, ay dance ministry pala po, sorry po. Kung maaari po makiusod-usod po dyan ng kaunti para po may space po yung pag-represent ng special number.
ibigay ng bawat isa ayon sa pinarasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sabi nga po dito, magbibigay po ay dapat po masaya daw po tayo. Dapat po ang puso po natin ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon Jesus. Sige po, pray po. Panginoon Jesus, ama namin sa langit na may luwan ng langit at lupa. Ito po, Panginoon, ang aming ihandog na ikasantong bahagi, Panginoon, ang aming inikita, Panginoon. Panginoon Jesus, nawa, Panginoon, ay tanggapin niyo, Panginoon, ang aming mga handog at ibinabalik namin, Panginoon, sa pamagitan niyo, Panginoon. Panginoon Jesus, sa pamagitan nito, Panginoon, ay bigyan niyo nga po kami, Panginoon, ng patuloy na kalakasan, Panginoon, para, Panginoon, makapagbigay po kami sa inyo, makapagbalik po kami, alang-alang po, Panginoon, sa aming pag-ibig sa inyo, Panginoon. Dahil, Panginoon, ikaw, Panginoon, unang nagmahal sa amin, kaya, Panginoon, ibinabalik lang namin, Panginoon, kung ano po ang nararapat, Panginoon, sa inyong bahay, sambahan, Panginoon. At ganito po, Panginoon, pakilinisin niyo, Panginoon, ang aming mga puso sa aming pagbibigay, Panginoon, na maging karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat at ito po ang aming sabot panalangin na may pusong pasasalamat sa dakilang Panginoon Jesus. Amen at amen. Bago po tayo makibahagi, gusto ko pong basahin muna ang paalaala sa magitan po ng salita ng Diyos, magitan ni San Pablo, na ganito po sinasabi. Sabagat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa iyo at magitan na matay na. Kasi sa atin, muna natin ang ating sarili, hindi tayo ahatulan ng Panginoon. So, today po tayo sa kanan ng Panginoon at atin po ihanda po ang sarili sa anumang bagay po na alam po natin hindi kaya sa harapan ng Diyos. Ito po yung ating buksan. Ito po yung ating ipahayan sa Panginoon sa pagbabago po tayo. Makibahagi sa pagbabago.
ang paglilinis ng aming mga kasalanan ng nila pong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapagpapatawad ng kasalanan na sinimulan at nagpapasalamat po kami sa mga pagtuhanan nito. Ngayong umagang ito ng ilang Diyos sa aming pagpapakibahagi ang dalangin namin. Kalugdan niyo po ang pagsasagawa namin ng bagay na ito at iparanas niyo po sa amin ang inyong pagpapala kasama Panginoon ng mga elemento namin po sa kami pagkibahagi Panginoon. Tinapay, sinisimbolo ng inyong katawan sa tumangan na lahat ng hirap ng anak sa amin. Kasasaro na sumisimbolo sa inyo nagpugas, naglinis ng aming pong kasalanan kung kayo kami Panginoon ay nagharap o may naharap sa Ama na may kabanalan sa pamagitan ng dugo ng Cordero. Salamat po Panginoon at sa pagkakataon po itinatanggap po namin ang inyong biyaya sa pamagitan po ng inyong ginawa, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo ang papuri kalulatian at pagsamba ngayon ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon Jesus po aming pinangisip. Amen. Po atin na po may papakamati. Pagkatapos po atin po manangawakan at kaya po ay sasagawa po natin sabay-sabay.
alinang sa salong ito ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya sa kasigulan. Tayo ay manalangin. Banal, dakila at makapangyarihan Diyos, papasalamat po kami sa inyo, sa inyong pagbibigay, kung na anak na si Yesu Cristo, na siyang naghirap, na siyang napako sa krus, na siyang namatay, na siyang nalibig, at siyang nabuhay pagkatapos ng 3 araw, pakyat sa langit at tumuklok sa kanan ng Ama, at nangakong siya ay darating sa katapusan ng mga panahon. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon Diyos, sa iyong muling pagkabuhay, sapagkat alam po namin na dahilan sa iyong muling pagkabuhay, ang kasalanan, Panginoon, ay inyong kinatawad. At sa pagitan ng pananampalataya, kami po ay naligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo na hindi na dalawang na ang nakalipas. At doon mo, Panginoon, ang inyong ginawang ito ay maipahayag sa lahat ng lahi ng tao, Panginoon, upang sila man ay sumampalataya at sila ng Panginoon ay maligtas. Maraming salamat po, Panginoon, at sa pagtanggap po namin, Panginoon Diyos, na ang mga elementong ito, tinapay na sumisimulo sa iyong katawan at sansalo na sumisimulo sa iyong dugo, ay pinapahayag po namin ang pagpapalad biyayang nadulit ito sa buhay ng bawat sa amin. At ipinapahayag po namin, Panginoon, sa bisa ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay, sa bisa ng dugo ng Kordero, walang isino man sa amin, Panginoon, ang mamamatay ng wala sa panahon. Iingatan niyo ang pagpapalaya ng bawat isa upang ganapin, Panginoon, ang lahat ng mga gawain nakaatas sa amin kong mga balikan. May harapang na iglesia na walang kapintasan sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyo po ako